Magsitayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglililang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamumuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa at ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabang mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po. Isama din po natin sa ating pansariling panalangin ang mga sumusunod para sa pasasalamat ng Barangay St. Peter Council at Joanna Clarice Navarro at Isa Bugarin, ang ating pong mga SMAS sponsors for tonight. Para sa pasasalamat din po ni Kuya Glenn Mark Uy at ang kanyang mahal na pamilya at pasasalamat ni CJ Navarro. Para naman po sa pasasalamat kaarawan ni Ate Adela Jungaw, Peter Tayang, Hubert Chan at Angelo Martin T. Quebron. At para po sa mabilis na kagalingan nina Irene Martinez, Gilberto and Emmanuel Navarro Jr., Angela Barreiro, Irene Garcia, at Gloria Coral at Danilo Marlam. Para naman po sa katanging-tanging kahilingan nina
CJ Navarro, Julie Escasinas and Candy, at Isabella P. Legazpi.
Magandang gabi po sa lahat. Ngayon ay pagmimisa sa Bispiras ng dakilang kapistahan na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Marnie Porteros, MCCJ. Magsitayo ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi. Welcome to our Eucharistic celebration. Ang ating paghahanda sa dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, Bisperas. Inaanyayahan tayo ng Diyos na mas lalo tayo maging mag-alab ang ating pananampalataya sa Kanya. Na sa pamagitan ni San Pedro at San Pablo, tayo din ay maging instrumento ng pagmamahal ng Diyos para sa iba. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaki ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay naghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay nilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pila o ginto, subalit maiba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ng Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinibig. Pagkadakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay lumakad at nagpupuri sa Diyos. Nagdilala sila nang makilala nilang siya ay pulubing dating nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patla. Patuloy na uulat, sunod na gabi araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa tuluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kanat-anib sa Judaismo. Buong lupit kong inusik ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At inihayag niya sa akin ang kanyang anak
upang ang mabuting balita tungkol sa Kanya ay maipangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumasangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa ulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ay hindi pilit, ika'y aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nagkakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang pupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat na bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito
upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. God is good. All the time. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ako si Father Marnie Corradi Cuarteros ng Batuca, Camarines Sur, isa pa akong Congolese missionary at ang pinakahuli kong assignment sa bansang Brazil. Kaya nga po, sabi ni Father Marnie, "Father, ang misa ngayong gabi is in English, kaya ang hinanda ko naman English." Pero sa aking karanasan bilang isang misyonaryo, saan man akong ipadala, wala nang hihigit pa na wika na maaari nating ibulalas, kundi ang wika na nanggagaling sa ating mga puso. So sa araw na ito, habang tayo ay nagdiriwang ng bisperas ng dakilang kapiyastahan ni San Pedro and Saint Paul, sila ay ang principal pillars of the church founded by Christ. Sila ang mga mahalagang haligi ng ating simbahan. Si San Pedro, siya ay tinalaga o hinirang bilang unang bikaryo dito sa ibabaw ng lupa. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng mga susi sa kalangitan. Kumbaga, ang kanyang role ay bilang isang pastol na tagapangalaga ng lahat ng mga Kristiyano. Gayon din, siya ay sa kanyang commitment, siya ay pinatay during the time of Nero about 64 AD. Si San Paulo, siya ay hinirang din na kasama ng mga apostoles na kung saan sa pamamagitan ni Kristo ang kanyang dramatic conversion na dati napakinggan natin na siya ay isang mamamatay ng tao, persecuting the Christians during this time. Pero dumating ang pagkakataon na siya ay nagbagong buhay at siya ay naging instrumento upang ipalaganap ang mabuting balita, lalo na sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. So dalawang ito, si San Pedro at saka si San Pablo, sila ang mahalagang haligi ng ating simbahan na kung kaya tayo ay inaanyayahan with the 3 C's. The first C sa kanila, kay English ko kasi ang nihanda they are communicators of God's love. Sila ang nagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos para sa mga tao. Kaya nga ating babalikan ang unang pagbasa kung saan si Pedro, nung sila ay pumunta doon sa dambana, nakakita sila ng isang lumpo at humihingi sa kanila ng limos. Ano ang sinabi niya? "Wala akong may bibigay sa iyo, isang pilak man o ginto, pero mayroon ako dito may bibigay sa iyo. Wala nang iba kundi si Jesus Nazareno na siyang magpapagaling sa inyo." Kung kaya pinagaling ang lumpo, siya ay naging masaya at siya ay palundag-lundag dahil sa kanyang kasiyahan at nagpuri sa Diyos. Si sa Brazil kasi, Portuguese town, Sao Paulo. Si San Pablo, si Saint Paul naman, ay siya mamamatay ng tao, persecuting people, lalo na ang mga nagtitiwala, una na ng palataya kay Kristo, pero isang araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, natanto niya na siya ay tinatawag at nung magulat siya, sinabi niya, "Panginoon, walang iba ang kapangyarihan ko hindi sa iyo at ngayon," sabi sa kanya, "Ikaw ay magiging instrumento ko upang magpalaganap ng mabuting balita, lalo na sa mga hindi o sa mga hindi pa nakakilala
kay Kristo ang mga pagano. So dito pinapahawakig sa atin the letter C again, the commitment of St. Paul. Sinabi niya na ang aking pagpapahalaga, ang aking pagbabahagi ng mabuting balita, ito ay hindi nang gagaling sa tao lamang, kundi pinagkaloob ito sa akin at ipinahayag sa akin. Walang ibang magpahayag sa akin, kundi si Jesus. Sa ating buhay din, kung sila man ay naging masigasig sa pananampalataya, pareho sila pinatay naging martir. Tayo din ay inaanyayahan ng Diyos na sa ating buhay, hanggang nung tayo ay bininyagan, hanggang tayo nabubuhay pa, hanggang sa kamatayan, tayo nawa ang ating tunay na saksi ng kapangyarihan ng Diyos ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya, iniimbitahan ang bawat isa sa atin with the third C na naway ang ating conversion. Ang pagbabago ng ating buhay, ang pagbabago ng ating mga katiwalian at mamuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos na ito ang ating pinapabahagi sa atin ni San Pedro at San Pablo. Kung kaya dito sa Ebanghelyo, si Jesus binigyan ng kapangyarihan si Pedro na halagaan ang kanyang mga karnero. Ano yung sabi ni Jesus? For 3 times, Jesus asked Peter, ano Pedro, minamahal mo ako? Ano ang sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, minamahal kita, alam mo na yun. Ano ang sabi ng Diyos? Pakainin mo ang aking mga tupa. Pangalawa ulit, makulit si Jesus. Ano Pedro? Mahal mo ako? O Panginoon, alam mo na yan, na mahal kita. Opo, mahal kita. O sabi ni Jesus sa kanya, kung iniibig mo ako, pangalagaan mo ang aking mga tupa. At sa pangatlo, nalungkot si Pedro dahil tinanong ulit siya, kinukulit siya ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, alam mo lahat-lahat, iniibig kita. Kung gayon, kung iniibig mo ako, nalalaman mo, kung kaya, pakaibig mo ang aking mga tupa. Sa atin din ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Kung iniibig natin si Jesus, kinakailangan, inahalagaan natin ang ating mga tupa. Pinapakain natin ang ating mga tupa, pinahalagaan natin. Paano ang pagpapahalaga natin? Kinakailangan, binibigyan natin ng kapangyarihan ng bawat isa. Kinakailangan, pinapakain natin ang ating tupa, ang ating kapwa-tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang sa gayoy, that letter C, the communicator of love, being committed to our Christian life and our conversion ng pagbabago ng buhay ang mangyari sa ating araw-araw. Kung kaya, we are invited to love. We are invited to love that our love for God moves on, urges us to be a good shepherd. Ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan din na maging mabuting pastor. Kung tayo ay mabuting pastor, ito ang magpapaalaala sa atin at mas lalo pa igagayad niya tayo in order to appreciate our prayer life. Mas lalo pa tayong maglilingkod sa ating simbahan, dito sa ating chapel, sa ating parokya. Kung minamahal natin, iniibig natin ang Diyos, mas lalo pang pinapaalab ang ating pagiging misyonaryo, kabahagi ng ating simbahan, ang pagpapalaganap, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Kung iniibig natin si Jesus, tayo din ay inaanyayahan na mas lalo nating mahalin ang kapwa-tao natin, lalo na ang mga walang-wala. Halimbawa, pinapakain natin ang walang pagkain, hindi lang physical na pagkain, kundi tinutulungan natin na pakainin sila ng salita ng Diyos. Halimbawa, yung mga nauuhaw sa salita ng Diyos. Yung mga walang tirahan, yung hubad sila, anong ibig sabihin nito? In a practical way of life, ang mga tao nawawalan na
ng dignidad sa kanilang buhay, lalo na ang mga taong mahihina. Kaya ibinibigay natin para sa kanila, tinutulungan na magkaroon ng katarungan. Sa araw na ito, ang Diyos ay tinatanong tayo ngayon personally. Kung itinanong niya ito kay Pedro, itinatanong din sa atin personally. Iniibig mo ba ako? Ang sagot nito, sabi ni Jesus, halika, sumunod ka sa akin. So kung tayo ay susunod kay Kristo, kinakailangan mo ang tatlong C. First, be a communicator of God's love. Second, be committed. And third, be converted. Ang pagbabagong buhay natin sa hindi kaya-ayang mga bagay na ginagawa natin na mas lalo tayong gumawa ng kabutihan para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo. Dalangin Espiritu Santo, Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ito ni Sofia, ipinako sa krus na matay hindi, naawit sa pinaroonan ng mga imam, at kaya't katunaraw na buhay na magbili, umakyat sa langit, naluluplo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at umupo sa namabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tulad ng itong sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumalapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Ama na nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin, ang ating isasagot. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga nasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatukla sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalinasan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nagdadak, raho at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-alalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, pinapalagas kami sa aming panalangin sa iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Minalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong idirarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan. Inihahanda namin ang hapag ng iyong banal na dambana, ang aming mga alay, upang kami nangangambang may malaking kakulangan, ay magandang loobin mo, suklian ng dakilang kapupunan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa'y matapat sa pananampalatayang nihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sabayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon pinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tupan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa inyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kakarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Diyos, sabay-sabay nating awitin ang mga salitang itinuro sa atin ni Jesus. Amen.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinapahayag ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, sa aming pagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ipagkaloob mong madagdagan ang aming pananalig na taglay upang sa iyong binigay na liwanag sa ituro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sandali para sa maikling paalala upang mapanatili ang kasagraduhan ng banal na Eucharistia. Iwasan natin pumalakpak pagkatapos ng huling pagbabasbas sa ngalan ng paggalang sa ating Panginoon at upang isaalang-alang ang iba, lumuhod bago pumasok sa kapilya, bago umalis, at kapag tumatawid sa aisle. Habang nasa banal na Eucharistia, iwasan ang pagkabit ng mobile phones at kumuha ng litrato. Magsuot ng mga kasuotang angkop sa simbahan. Para sa dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, bukas, June 29, ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating mataimtim na posisyon sa ganap na 3:30 p.m. at susundan ito ng banal na Eucharistia sa ganap na 6 p.m. Magdala lamang ng payong, kandila at rosaryo para sa posisyon. Muli magsitayo ang lahat para sa panalangin parangal kina San Pedro at San Pablo. Tinig niya sa buong daigdig ay narinig. Pati mga wika nila'y dumatal, pati sa hangganan ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilulhati ka nina San Pedro at San Pablo, mga apostol sa pagganap ng kanilang dugo. Itulot mo ang iyong simbahan ay palagiang manahan sa katuruan at uliran ng mga apostol at manatili namang tapat na walang dungis na kabiyak ng anak mo't aming manunubos na si Kristong Panginoon namin. Sa pamagitan niya, ang tanging saligan ng iyong sambayanan at sa Kanya at kasama niya, kasama ng Espiritu Santo, naway patuloy siyang umiral hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. So bago ko ibigay ang huling bendisyon, I would like to thank you all for your active participation in this liturgy. Of course, I would like to thank our commentator, our lector, our sacristan, our leading choir, and our technical man over there. And then, para po sa party ko sa Comboni Missionary, ako po yung vocation director and vocation mission promoter. Baka po kilala na po nyo ang World Mission Magazine.
ito po ay isang award-winning magazine. Ang bawat po, kada parokya, every month, binibisita po namin and we are inviting people to subscribe. Kung gusto po ninyong mag-subscribe, maganda po itong babasahin and multi-awarded magazine po ito. Ngayong taon nakatanggap naman kami ng 2 major awards ng Catholic Mass Media Awards. So by subscription, sa loob po ng isang taon, 700 pesos po lamang. At buwan-buwan darating ang kopya ng World Mission Magazine sa bahay ninyo. O maaari kayo mag-subscribe for 6 months, which is 350 pesos po lamang. Ito po ay isang beses lang po kayo magbibigay at buwan-buwan darating ang kopya ng World Mission Magazine sa inyo. Kung kayo nagbabasa ng World Mission Magazine, mas lalo pong nalalaman ninyo kung ano ang ginagawa ng ating simbahan sa pagpalaganap ng mabuting balita. Saka kung kayo ay subscriber ng World Mission Magazine, nakakatulong na kayo sa pagpadala ng mga Pilipinos, lalo na sa Cambodian missionaries, to be missionaries for the world. Sabi nga ni John Paul II, we Filipinos must not only the missionaries in the continent of Asia, but in the rest of the world. So thank you for your prayers and for your support to the Cambodian missionaries of the Heart of Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, nagpapatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makakaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapakan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis, mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, pumayo kayo, taglay ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.